walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pagtuturok ng glutathione bilang pampaputi, posibleng magdulot ng peligro sa kalusugan, ayon sa Food and Drug Administration. Exclusive! Humigit kumulang 1 milyong piso natangay ng mga hold-upper sa isang money changer shop sa Ermita, Maynila. Department of Justice, lumaki ang pag-asa na muling mabubuksan ang Visconde Massacre case matapos pumasa sa polygraph test ang isang testigo. Bilang paghahanda sa 2014 World Cup qualifiers, Philippine Azkal sasabak sa exhibition game sa Iloilo. Hollywood actress Lindsay Lohan, sinimulan na ang 480-hour community service kaugnay ng kanyang kasong pagnanakaw. At popstar Lady Gaga, agaw atensyon sa Cannes Film Festival sa France. Mahigit isang buwan bago mapaso ang prescriptive period sa pag-hain ng bagong reklamo, kaugnay po ng karumal-dumal na pagpatay sa mag-iinang Visconde, isang testigo na posibleng magbigay linaw sa kaso ang pumasa sa lie detector test. Gayunman, aminado ang DOJ na wala pa rin silang bagong physical evidence sa kaso. Saksi si Mariz Umali. Ayon mismo sa kalihim ng Justice Department, may dalawang breakthrough na raw sa reinvestigation ng Visconde Massacre case. At ang isa raw rito, galing sa testigong pumasa sa polygraph o lie detector test. Gayunman, pigil pa sa ngayon sa pagbibigay ng detalye si Justice Secretary Laila De Lima sa kung sino ang saksi at ano ang kanyang nalalaman. At hindi lang isa, dahil may 4 hanggang 5 bagong testigo pa raw na nakatakdang sumailalim sa polygraph test sa susunod na linggo ayon sa DOJ. More than anything, that would still be witnesses. Hindi pa talaga kumpleto yung picture, but nandyan yung mga witnesses. So, kailangan din sila, just like that witness who came out last week. Hindi tinatanggap sa korte ang resulta ng polygraph test, pero ginawa raw ito para malaman kung malaki ang tsansang makatulong sa reinvestigation ang mga nagpakilalang testigo. May hanggang June 30 ang DOJ para maghain ng panibagong reklamo kaugnay sa karumal-dumal na massacre noong 1991. Kaya kahit final and executory na ang hatol ng Korte Suprema na nag-aabsuelto kina Hubert Webb at sa 6 na iba pa, umaasa ngayon ang NBI na posible pang mabuksan muli ang kaso kung ibang suspect ang tutumbukin ng reinvestigation. We hope. Sir, ma'am said po there will be Habol sa deadline. Gayunman, aminado ang DOJ na wala pa ring bagong physical evidence sa kaso. Nobody has been ruled out among those who were acquitted. And we are also not ruling out new suspects. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Samantala, pinakakasuhan ng tax evasion sa korte si dating SSS President Romulo Neri matapos makita ng sapat na basehan ng reklamo ng BIR laban sa kanya. Pero giit ng kampo ni Neri, kumpleto ang idineklara niyang kita. Saksi si Jam, si Sante. 13.6 million pesos. Yan daw ang buwis na kailangan bayaran ni dating SSS President Romulo Neri sakaling mapatunayang hindi niya idineklara ng tama ang kanyang kinita noong 2008 at 2009. Sa ngayon, pinakakasuhan na siya ng tax evasion ng Department of Justice matapos lumabas sa kanilang preliminary investigation na may sapat na basihan ng inihaing reklamo ng Bureau of Internal Revenue. The case involving him is violations of Section 24 and 74 in relation to 754 and 255 of the National Internal Revenue Code. Pero nanindigan ng kampo ni Neri na kumpleto ang dineklara niyang kita noong SSS President pa siya at board member ng Union Bank at Philex Mining Corporation. Paliwanag ng kanyang abogado, taong 2009 na raw ibinigay kay Neri ang sweldo at bonuses niya para sa taong 2008.
Kaya naman 2010 na niya ito dineklara sa kanyang income tax return. Isang taon din daw delayed ang sweldo at bonuses niya noong 2009. The income of Philex and Union Bank for 2009 were only determined end of the year 2009 and were given to my client January 2010 and were only reported by my client March 2011. Simula nang maupo ang Administrasyong Aquino, 2 beses sa isang buwan naghahain ng reklamo ang BIR sa DOJ laban sa mga umano'y di nagbayad ng tamang buwis. No-show naman si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo at ang asawa niyang si Angela sa preliminary investigation ng DOJ sa reklamong tax evasion laban sa kanila. Ayon sa abogado ni Arroyo, Hunyo pa raw sila magbabalik mula sa bakasyon na sinamahan na rin daw ng pagpupulong sa mga taga-suporta ng ang galing Pinoy Party List sa Amerika. They want to defend, kaya lang wala naman sila dito. They want to respect the legal process, the investigative process. Nalindigan naman ng palasyo na hindi nila pinupunteriya ang mga kaanak o kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nakuna ng CCTV ang pang-hold up sa isang money changer shop sa Ermita, Maynila. Humigit kumulang 1 milyong piso ang natangay ng mga suspect. May saksi exclusive si Emil Sumangil. Walang nagkakalang ang nagkukunwaring kliyenteng ito na nakunan pa ng CCTV sa harap ng counter ng isang money changer. Isa pala sa mga magbabalak pang hold up dito. Tinyempohan niya ang messenger ng money changer na may bitbit na bag ng pera na sinusundan naman ng 2 pang ibang kasabuan. Bago pa makapasok ang mensahero sa counter, biglang bunot ang baril ng naunang suspect sabay deklara ng hold up. Ang 2 iba pang suspect, bumunot na rin ng baril at pinadapa ang mga customer. Kasunod na biglang gulo sa loob, ang mabilis na pagtangay ng mga suspect sa bag ng pera. Pero isa pang bag ng pera na bitbit ang isa pang messenger, ang hindi natangay ng suspect at naikubli sa ilalim ng lamesa. Kasabay ng pagtakas, nagpaputok ng baril ang mga suspect. Hindi na tuloy nakaporma ang mga gwardya ng establishmento. Humugot ako ng baril, tapos may bigla na lang na sa likodan ko. Sabay kuha ang baril, tutok, sabi pinukpok yung kamay ko. Hindi na rin nila nakabol ang mga suspect kahit naglakad lang daw ang mga hold-upper at magkakaiwalay na sumakay ng motorsiklo at taxi. Pero umaasa ang pulisyang makakatulong ang CCTV video na nakunan sa labas ng money changer bago ang krimen kung saan kita ang itsura ng 2 suspect at isang umano'y lookout ng grupo. Batay sa progress report ng MPD, abot sa umigit kumulang 1 milyong piso ang laman ng bag na natangay ng mga hold-upper. Pulis daw siya, pulis. Pulis daw siya. Pero hindi na ako hindi na ako isip pa para ibihisan yung pera. Kasi yung nakatutok sa kanyang baril, yun na. Hanggang sa mga sandaling ito, nananatili pa rin at large ang mga suspect sa Shiha Money Changer 1 million peso robbery. Ang Manila Police District nangako naman paigtingin ang pagpapatrolya sa lugar laban sa mga masasamang loob. Emil Sumangil ang inyong saksi. Patay naman ang isang jeepney driver sa Maynila matapos umanong barili ng kapwa niya driver. Away trapiko ang isa sa tinitignang anggulo ng pulisya. Nagbabalik po ang saksing si Emil Sumangil. Nasaksihan ko ang aktwal na pagresponde ng Manila Police District matapos abisuhan sa naway nagaganap na shooting incident sa kanto ng Ayala at Taft Avenue dakong 3:00 ng hapon kanina. Sa crime site ito ang dinakda ng SWAT. Isang papaserong jeep na inabandona sa gitna ng kalsada. Sa tabi nito mga patak ng dugo, di kalayuan sa naiwang pares ng tsinelas. Ang driver ng jeep na binaril ng hindi pa nakikilalang suspect, itinakbo raw agad sa ospital. Tinignan ko muna kung saan ang tama, akala ko saksak lang. Pero yung pala, sumpa ko dahil butas wind dito, wasak wind dito sa tagiliran eh. Binaril po, driver po siguro ng jeep. Yung bumaril, Siguro po, driver din po siguro. paano mo nasabi? Kasi po, galing po siya sa kabilang jeep. 3:10 ng hapon ay direklarang dead on arrival sa Philippine General Hospital ang 19 anyos na biktimang kinilalang si Jerry Saraoso. Alam ko na sila, nakita ko maraming dugo. Okay. Sinabi na nagtatraffic, pinaril daw yung driver. Isa sa mga sinisilip na anggulo ng Manila Police ay away trapiko. Pero bukod yan, sinisiyasat na rin nila ang impormasyong may dati ng kaway ang biktima at ilang beses ng pinagbantaan. Pinaghahanap na rin ang suspect na tumakas umano sa kanya minamaneho niyang pampaserong jeep na meron daw plakang TWR 789 patungong Divisoria. Emil Sumangil ang inyong saksi. Narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita.
3 lalaki ang natagpo ang patay sa barangay Alangilan, Batangas City. Hinala ng pulisya, biktima ng summary execution ang 3 na natagpo ang tagtag ng tama ng bala. Posible rin daw na may kinalaman sa illegal na droga ang krimen dahil isa raw sa mga napatay ay kabilang sa drug watch list ng Batangas City Police. Samantala, sumuko na ang 3 pulis na sangkot umano sa pamamaril at pagpatay sa isang binatilyo sa Makati. Nakauniforme pa ng humarap sina Chief Inspector Angelo Herminal, PO3 Robert Riñon at PO1 Nicolas Apostol kay SPT Director Police Chief Superintendent Jose Arne de los Santos. Ilalagay sa restrictive custody ang 3 at sisimulan na rin ang summary dismissal proceedings laban sa kanila. Sa iba pa ring balita, nakatakdang basahan ng sakdal bukas ang ikalawang asawa ni dating Manila International Airport Authority General Manager Antonio Gana sa kasong murder at frustrated murder. Si Ana Maria Gana ay suspect sa pagbaril at pagpatay sa kanyang mister at tangkang pagpatay sa kanilang 16 na taong gulang na anak. Ipinagpaliban ang arraignment kanina dahil nasa medical hold si Ana Maria at hindi pa maaaring lumabas ng kulungan. Sa iba pa rin balita, binusisi na ng mga senador ang Estado ng reformang ipinapatupad ng AFP matapos mapukol ng mga alegasyon ng katiwalian. Bilang sagot, ibinida ng Department of National Defense at AFP ang mga hakbang nila para malinis ang imahe ng militar. Saksi si Lia Manyalak. Never in the entire history of our nation has our armed forces been so disgraced. We admit that your soldiers are deeply hurt by the perception that we belong to the most corrupt government agency. Check the 20 billion. Apektado na raw ng sunod-sunod na kontrobersya ang hanay ng AFP ayon mismo sa kanilang hepeng si General Eduardo Oban. Ang mababa umunong pagtingin ng ilan sa hukbong sandatahan ng dahilan kung bakit porsigido ang liderato na magpatupad ng reforma. At kanina inusisa ng mga senador ang estado ng pagpapatupad ng mga reformang ito. Isa sa mga unang binusisi, bakit naman daw kakarampot ang pondong inilalaan ng AFP para sa pensyon? Suhestyon ni Senador Franklin Drilon, kung hindi raw kaya ng AFP, bakit hindi na lang daw GSIS ang mag-asikaso sa pensyon ng mga sundalo? Sagot ng AFP, pag-iisipan nila. Sunod namang binusisi ang paggamit ng Petroleum, Oil and Lubricant Funds o POL Funds. Tanong ni Senador Ping Lacson, hindi raw kaya nagagamit ito sa conversion at posibleng pag-ugatan pa ng katiwalian? Kung meron kayong deposit na say 1 million pesos worth of gasoline, eto yung commander, hindi niya binigay sa mga tauhan niya yung gasolina, at the end of the quarter, he would deal with the gasoline dealer. O bossing, meron kaming 1 million pesos worth, bigay mo sa akin yung 850,000, i-retain mo yung 150,000. And this is actually happening, hindi ba? Sabi ng AFP, ipapa-audit na rin nila ang POL funds. Imbis na pera, baka aktual na gasolina na rin daw ang ipamahagi nila. Ang United Nations Reimbursement Funds naman, sinimulan ng ipadeposito sa National Treasury para hindi magamit sa ibang paraan. Mula nang maupo si General Oban, nasa 300 million pesos na raw ang kanilang naideposito. Mas madalas na rin daw magsasagawa ng mga internal audit. Katunayan, nakatatlong internal audit na sila. Pati Intel funds, ipapa-audit din. No corrupt practices shall happen under my watch. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi.